Ang video na to ay intended for documentation and education purposes only. Okay, what's up? Ako nga pala ulit si Angelo. Mindshift with Angelo. Follow nyo na lagi for updated videos, art, and graffiti street art content. So let's go! Alam mo ba, sa dilim ng gabi, may mga artist na parang ninja? Hindi espada ang dala nila, pero mga spray can. At hindi sila nakikipaglaban na. Ibang usapan to. Lumilikha sila ng mga sulat o art sa pader. Ang tawag dito, graffiti bombing. Oo, sige na, yung art na mabilisan, yung mga sulat na mabilisan, risky at kadalasan illegal. Pero ang totoo, may mensahe at may puso sa likod ng mga ganyang gawa. Kaya sa video na to, i-discuss natin ang mundo at perspektibo ng mga graffiti bombers sa kalye. Bakit pa nila ginagawa to? Ano ba, nabuburyon lang sila, ganun lang, nagsulat sa pader. Saan niya nagsimula at art ba talaga siya? O simpleng gulo o disruption lang sa paligid. So yun. Punta tayo sa history, mabilisan lang muna, hindi muna tayo in-depth. Actually, yung graffiti bombing nagsimula yan 1970s sa New York. Doon yan sa mga subway trains. Kaya kung nakikita nyo, kadalasan mga train yung mga pinapakita na may mga graffiti. Kahit dati pa sa mga movies, films, documentary. Kasi dati talaga ang New York is like yung parang mga pinakamahirap na area, yung the Bronx and others. Diyan kadalasan nagsisimula yung graffiti. At meron isang pangalan na paulit-ulit na nakikita. Siya yung nagsimula or isa sa sinasabing nagsimula talaga ng taggings or pinaka-basic na concept ng pagsusulat ng pangalan sa pader. And ang unang pangalan na sinasabing nakita ay si Taki 183. Pero meron din tayong angle dun kay Cornbread. Meron din kasi ako nabasa niyan tungkol kay Cornbread. Anyway, comment down kayo kung may gusto kayong idagdag about sa topic na to. Pero explain lang natin yung tungkol sa side ni Taki 183. So, sino ba si Taki 183? Isa lang siyang delivery boy na nagtag ng kanyang pangalan sa bawat lugar na madadaanan niya. And nung era na yon, parang yun yung isa sa mga pinaka-earliest version ng social media. Yung makita yung pangalan mo sa paligid. Specifically sa mga pader. So mula nun, nagkaroon siya ng influence sa paligid. Kasi nga, ba't mo nakikita yung mga sulat sa pader? Ano ba ibig sabihin yan? Ano ba mga mensahe niyan? Anong kalokohan yan? So mula nun, lumawak yung influensya ng graffiti. Hindi na lang siya tags, naging murals na siya, naging wild styles, naging pieces, naging throw-ups, naging slogan, and so on and so forth. Mula nun sa mga taggings na nakikita nila, nag-evolve ito sa paggagawa ng mga letters na mas komplikado, mas appealing sa mata, mas maraming kulay, mas tinatrabaho. Mula sa ballpen, naging marker. Mula sa marker, naging spray can. At syempre, lumawak na rin ang creativity, di ba? At dun tayo napupunta sa mga beef na diniscuss natin nung last na video. So yun nga, may mga hierarchy, di ba? Nagkaroon ng tags, nagkaroon ng throw-ups, nagkaroon ng pieces, and nagkaroon ng productions. Yun yung evolution ng graffiti. At meron din mga bagong terminologies na nabuo o salita tungkol dun sa mga ginagawa nila. Dagdag na pagkakaintindi ng mga graffiti writers sa isa't isa kasi nga pag di sila nag-usap, paano nila maiintindihan, diba? So may mga terms tayo like getting up, ibig sabihin talagang maging kalat yung pangalan mo sa isang lugar. Kailangan makita yung tag mo sa maraming lugar, parang ang goal mo maging household name sa pader. Meron din tayong tinatawag na heaven spots. Ayan yung mga spots o area na napakahirap akyatin. Usually yan, mga billboard, mga tuktok ng building, bubong ng bahay, bubong ng iba-ibang establishments na nakakagulat kung paano mo may imagine kung paano napintahan yung spots na yun. At syempre, doon na rin nabuo yung mga crew. So yung word na crew, ayan, yun yung nagsama-sama na yung mga graffiti writers para ma-represent din nila yung kanya-kanya nilang mga kaibigan, grupo, at style, and so on. At kung ikaw naman ay tatawagin na toy, ayan ay isang word or termino na medyo offensive, nakakasakit sa damdamin ng mga graffiti writers. Kasi ibig sabihin, wala kang alam sa kultura, wala kang alam sa eksena, disrespectful ka sa ibang artist, patong ka lang ng patong ng walang dahilan. At yan din ang dahilan kung bakit hindi ka makakagain ng respect sa mga kapwa mo graffiti writers, mga veterano, at sa loob ng community. So bakit nga ba ito ginagawa ng mga graffiti bombers, no? So ito ay
isang explanation ko lang, in general view lang naman to. Hindi to yung overall na perspektibo ng mga graffiti bombers. Para sa iba kasi, yun yung outlet nila nun. Siyempre, depressed area yung mga lugar nun sa New York, di ba? Yung the Bronx, kung nakikita nyo yung area dun, yung mga building, para mga apartment buildings na mga wasted, di ba? So, karamihan sa kanila galing sa hirap, pressure, at trauma. And ang graffiti o pagsusulat ng pangalan sa pader, ang parang naging therapy nila. Yung iba naman, gusto lang talaga ng cloud. Gusto makilala yung pangalan nila, makilala sila bilang graffiti artist kasi astig, cool, in sa mga social circles noon. And meron din ng mga graffiti bombers or writers na mas malalim yung paliwanag. Identity or message nila yun sa lipunan, sa paligid nila, sa society, obserbasyon nila, and so on and so forth. Para lang din na masabi na, uy, buhay ako, existing ako dito, may mensahe ako sa inyo, may pangalan ako, at ang mahalaga, may boses ako. Kasi nung era na yun, wala namang internet eh. So most likely mga television. So paano nila ma-spread out din yung existence nila, di ba? So sa graffiti sila pumunta. So yun nga, ilan sa mga mabilis na i-discuss natin when it comes naman sa mga kilalang taggers para kahit pa paano magkaroon kayo ng idea. Pero napakarami talagang taggers na nagsimula noong 1970s and up to the 90s na New York. So yun na nga, nagsimula is Taki 183. Tagging niya simple lang talaga, napaka plain bold letters, tas ang gamit markers lang. We also have Lady Pink. Sa mga babae naman ng mga graffiti bombers and taggers, isa siya sa well-known and respected OGs na graffiti bombing scene noon. And sa mga panahon ngayon, meron tayong mga kilalang crews like One Up. Ito naman ay sa European side, which is Berlin. Sila yung mga mahihilig mag-bombing sa trains doon and well-documented yung mga gawa nila. Full trains, full car, public spots na napaka-sketchy, heaven spots na napakatindi, at gawa ng mga sobrang lalaki sa mga spots na hindi mo ma-imagine kung paano nagawa. Meron din naman sa 3 AM. Ito naman sa side ng Russia. 3 AM or Zakim. Actually, nakasama ko kasi last few years yung isa sa member nila. Dumayo rin kasi dito sa Pilipinas. So, shoutout to Dimitri. Sila naman yung sa side ng Russia na may napakalaking influence din when it comes to their graffiti bombings. Kasi focus din sila talaga sa illegal work like One Up. So, ito yung mga klase ng mga graffiti bombers na tipong kahit hindi mo kilala sa personal, pero alam ko, nakikita at nadadaanan kadalasan yung gawaan nila. Hindi sa kalsada, sa internet. Cool, kumbaga, di ba? Okay, bago tayo mag-move, meron nga pala akong Facebook group, Mindshift Community. Join na kayo para kung meron kayong gustong i-share specifically sa artwork, business, content nyo rin, feel free to share dun sa ating group para magkakilakilandan tayo. Pero sa dulo, may tanong pa rin. Ano nga ba talaga ang vandalism? Pag nasa art scene ka o nasa art community, maaari itong i-considerang isang art or art form. Pero kapag nasa kalsada ka, syempre halo-halo na yung mga tao dyan. Ang tawag naman sa iyo ay vandal. And hindi lahat may iintindihan kung bakit natin ginawa to. Pero overall, may mga tao talaga na nai-enjoy or paint sa mga spots na hindi mo inaasahang mapipintahan. And real talk lang ha, kung walang graffiti talaga, sa totoo lang, puro advertisements lang ang makikita natin sa paligid. Walang kulay, walang additional flavor, walang additional identity, walang style, kundi victimized na lang talaga tayo ng consumerism at marketing advertisements nang minsan or mga iilan na mga namomonopolize na rin yung business world. Alam naman natin yun, yung mga malalaking corporations na sobra-sobra na yung pera nila, na halos sa lahat na lang ng lugar, lagyan na lang talaga ng banner o logo nila. So ito yung outlet ng mga graffiti writers or vandals para mabalanse rin natin yung visuals sa paligid. Hindi lang puro tungkol sa paggastos, pagbili nun, bumili nun para maging in, para matanggap ka ng society, bilin mo to. Para hindi ka baduy, kailangan meron ka nito. So basically, ganun minsan yung idea rin sa graffiti bombing. Bakit may graffiti at street art? Pero minsan may mga spots din na mga pinagbabawal ha. Let me explain lang din ng mabilis itong mga spots na pinagbabawal. Unwritten rules din ng graffiti, bawal kang magpinta sa mga simbahan, sa mga ospital, sa mga eskwelahan. Actually, pati yung mga private properties like cars, hindi tinotolerate. Kasi ang target ng graffiti bombings ay usually yung talagang mga publicly owned or commercialized properties. Hindi ito parang tungkol lang sa kung saan ka talaga makapagsulat. Yun na yun, okay na yun. May mga unwritten rules din when it comes sa mga spots kung saan ka lang dapat magpaint. So, bawal ang simbahan,
simbahan, bawal ang ospital, bawal ang eskwelahan, at bawal ang mga ilang private properties like sasakyan. Unless may galit ka, pero usually iba yung gumagawa nun eh. Minsan nawawala ka sa etiquette mo pagka ganun yung gagawin mo eh. So next naman natin i-discuss yung impact sa komunidad. Ano bang impact sa komunidad nitong mga graffiti art and graffiti bombings na to? No? Minsan out of angst, galit, depression, outlet. Oo, syempre lalo kapag bagong pader, 'di ba? Pipintahan ka agad ng mga pangalan ng mga iba-ibang graffiti writers or bombers. Masakit din sa dibdib nung may-ari yun, 'di ba? Pero on the same side, meron din itong ganda or mensahe or meaning. Nagiging reflection ng community, ng protesta at ng kultura mismo. Minsan nga yung mga graffiti na yan yung parang nagbibigay din ng mensahe sa paligid na may pinaniniwalaan silang ganito, may pinaniniwalaan silang ganon bago pa yung mga rally-rally, di ba? And kung gusto nyo mas lumalim yung kaalaman nyo sa graffiti culture, lalo sa mga illegal work, I would suggest na mag-check kayo ng mga documentary na to. Informative and entertaining din siya. So yung una is Style Wars. We also have Infamy, about graffiti rin yan. And also yung isang movie na Bomb the System. Pare-pareho yan nagbibigay ng mas malalim na kulay or angle sa pagtingin sa buhay ng mga graffiti artist at kultura sa likod nito. Diyan nyo rin mas ma-appreciate ang art form na to. Kaya kung trip nyo mag-movie trip, ayan, mas magandang documentaries yan or movie na dapat idagdag nyo sa watchlist nyo. Ngayon, siguro naku-curious ka. So sa huli, ang graffiti ay isang uri lang ng art form at bawat isa sa atin ay kayang magpahayag ng sarili natin through painting on walls. Yun lang, mabilis na talakayan lang tungkol sa illegal graffiti o graffiti bombing. Sana nabigyan ko kayo ng magandang perspektibo at appreciation tungkol sa isang art form na to. Comment down kung may gusto kong idagdag, share mo na rin sa iba para makapulutan rin nila ng impormasyon at aral. Subscribe ka na, follow ka na para updated ka lagi sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa panonood. Ako nga pala ulit si Angelo, Mindshift with Angelo. See you sa susunod na video. Bye-bye.